Marami ang nagtatanong kung bakit Makisig ang napiling pangalan para sa nakatatandang kapatid ni Dakila. Maliban sa ang pangalang napili ko noon ay kumatawan sa isang taong kilala ko, ang pangalang Makisig ay pinili upang magsilbing foil o kabaliktaran ng karakter ni Dakila. Habang si Dakila ay sumisimbolo sa kadakilaan ng puso at proteksyon, si Makisig naman ay kumakatawan sa pisikal na kakisigan, isang panlabas na anyo na perpekto, matikas at kaakit-akit, ngunit nagtatago ng isang mapanirang ugali. Ang kakisigan na ito ang ginamit niyang pain upang makuha ang tiwala ni Paulo bago niya ito tuluyang inangkin at sinira. Sa huling yugto ng ating kwento, ang mga lihim ng nakaraan ay tuluyan ng sasabog sa kasalukuyan. Ang pagbabalik ni Makisig ay hindi lamang isang pagbisita, kundi isang brutal na paniningil sa utang na akala ni Paulo ay nabayaran na niya ng kanyang dignidad. Sa gitna ng labanan ng magkapatid na Castañeda, kailangang pumili ni Paulo. Mananatili ba siyang biktima ng nakaraan o maninindigan siya sa tabi ni Dakila para sa kanyang tunay na kalayaan? Handa na ba kayo para sa huling paghaharap? Ang amoy ng sandalwood na hatid ni Makisig ay tila naging lason sa hangin ng opisina ni Dakila. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang mabilis na paghinga ni Paulo at ang mahinang langit-ngit ng suot na leather shoes ni Makisig ang naririnig habang dahan-dahan itong lumalapit sa gitna ng silid. "Anong ginagawa mo rito, Makisig?" mariing tanong ni Dakila. Ang kanyang braso ay nananatiling protektibo sa tapat ni Paulo, tila isang pader na pilit inilalayo ang biktima sa halimaw. Hindi sumagot si Makisig kay Dakila. Ang kanyang mga mata na mas malamig at mas mapanuri kaysa sa kanyang kapatid ay nananatiling nakapako sa mukha ni Paulo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mapuputing labi. "Ganyan mo ba babatiin ang kuya mo, baby brother?" wika ni Makisig. Ang boses ay baritono at puno ng otoridad. "Hindi mo man lang ba itatanong kung kumusta ang biyahe ko mula sa Europe? O kung bakit ko kailangang bumalik para bawiin ang isang bagay na kinalimutan hindi sa'yo?" "Hindi siya bagay, Makisig," sigaw ni Dakila. "Paulo has a name and he is no longer yours." Tumawra ng mahina si Makisig, isang tunog na nagpataas ng balahibo ni Paulo. Kinuha ni Makisig ang isang mamahaling tablet mula sa kanyang leather briefcase at dahan-dahang iniharap ito sa dalawa. Sa screen, tumambad ang isang digital na dokumento na may titulong Medical Debt and Life Support Guardianship Contract. Nanigas si Paulo nang makita ang pangalan ng kanyang ina sa ilalim ng kontrata. "Alam niyo, Dakila, ang katapatan ay nabibili, pero ang buhay ay mas mahal," panimula ni Makisig habang ini-scroll ang dokumento. 3 taon ko nang binabayaran ng lahat ng maintenance, gamot at ang mismong life support ng ina ni Paulo sa isang pribadong pasilidad sa labas ng bansa. Millions of pesos, Paulo, at lahat ng iyon ay may pirma mo. "Sir Makisig, please," pautal-utal na sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay tila naglaho. Humarap si Makisig kay Paulo. Ang kanyang matatangkad na tindig ay tila lumalamon sa liwanag ng silid. Lumapit siya hanggang sa maging ilang pulgada na lang ang layo nila. Ramdam ni Paulo ang dambuhalang presensya ng boss, ang matikas na katawan nito na dati ay nagpaguho sa kanya sa construction site. "One word from me, Paulo, and they pull the plug," banta ni Makisig. Ang boses ay bulong na lamang pero bawat salita ay tila hatol ng kamatayan. "Isang pindot ko lang sa cellphone ko, titigil ang tibok ng puso ng nanay mo. Do you want to be the reason for her last breath?" "Hayop ka!" susugod sana si Dakila pero mabilis siyang pinigilan ni Paulo. "Huwag, Sir Dakila, please, huwag!"
Hikbi ni Paulo habang nakakapit sa braso ni Dakila. Alam ni Paulo ang kapasidad ni Makisig. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Tinignan ni Makisig ang orasan sa kanyang braso. I don't have all night. My penthouse is ready. Inaasahan ko ang pagdating mo roon sa loob ng 1 oras, Paulo. Mag-uusap tayo, gaya ang dati. At kapag naging mabuti kang bata, baka dagdagan ko pa ng ilang taon ang buhay ng nanay mo. Lumingon si Makisig kay Dakila, isang mapanuksong tining ang binigay nito sa kanyang nakababatang kapatid. Don't look at me like that, Dakila. You were just borrowing him. Now the owner is back to collect his interest. Nang lumabas si Makisig, naiwan ang dalawa sa gitna ng pagkawasak. Alam ni Paulo na wala siyang choice. Para sa kanyang ina, kailangan niyang muling pumasok sa lungga ng halimaw. Paulo, huwag kang sasama sa kanya. Gagawa tayo ng paraan. Pagsusumamo ni Dakila, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi niyo po naiintindihan, Sir Dakila. Si Mama ang buhay ko. Mahinang sabi ni Paulo habang pinupunasan ng kanyang luha. Kailangan ko itong gawin. Para rin sa inyo, Sir Dakila. Para hindi kayo madamay sa gulo niya. Sa gitna ng kadiliman, lumapit si Paulo sa sofa at kinuha ang kanyang gamit. Sa isang mabilis na palihim na kilos, iniwan niya ang itim na payong na may markang DC sa ibabaw ng lamesa ni Dakila bilang huling senyales bago siya tuluyang lumabas ng opisina, diretso sa impyernong naghihintay sa kanya sa penthouse ni Makisig. Ang bawat palapag na itinataas ng private elevator ay tila isang hakbang patungo sa sariling katapusan ni Paulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatungo. Nakatingin siya ng diretso sa refleksyon niya sa bakal na dingding ng elevator. Wala na ang salamin. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Ang suot niyang polo ay bakas ang lalong tumigas at lumapad niyang balikat. Isang bunga ng 3 taon na paghahanda para sa sandaling ito. Nang bumukas ang pinto ng penthouse, sinalubong siya ng nakakasakal na karangyaan. Malawak ang sala, napapaligiran ng salamin na nagpapakita ng nagliliwanag na lungsod, at ang amoy ng sandalwood ay nanunuot sa bawat sulok. You're exactly on time, Paulo. I like that punctuality. Isang malamig na boses ang nanggaling sa balcony. Dahan-dahang humarap si Makisig. Nakasuot lamang ito ng isang itim na silk robe na bahagyang nakabukas. Inilalantad ang kanyang maputi at matikas na dibdib. Ngunit napatigil si Makisig. Ang kanyang mapang-asar na ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang hindi maikakailang pagkagulat habang tinititigan ng assistant mula ulo hanggang paa. You look different, anas ni Makisig. Ang kanyang mga mata ay gumapang sa mukha ni Paulo, sa kanyang leeg, at sa hubog ng kanyang katawan na ngayoy mas matikas at mas defined. Nawala ang inosenteng anghel, isang palabang lalaki ang bumalik sa akin. Hindi na ako ang batang madaling takutin, Sir Makisig. Nandito ako para sa mama ko. Gawin na natin ang dapat gawin. Tumawa si Makisig, isang tawang puno ng pagnanasa. Gusto ko ang apoy sa mga mata mo. Masarap amuhin ng isang hayop na marunong lumaban. Dinala ni Makisig si Paulo sa loob ng master bedroom. Sa ibabaw ng kama, may nakalapag na manipis na puting sando at silk shorts. Suotin mo yan, utos ni Makisig, habang nauupo sa isang leather armchair, tila isang haring nanunood ng kanyang alipin. Pumasok si Paulo sa banyo at nagpalit. Nang lumabas siya, tila tumigil ang paghinga ni Makisig. Ang puting sando ay kapit na kapit sa dibdib ni Paulo, bakas ang bawat hibla ng kanyang abs at ang tindi ng kanyang pagbo-workout. Ang silk shorts naman ay nagpapakita ng kanyang matitigas na hita. Lapit, utos ni Makisig. Ang boses ay paus na. Nang makalapit si Paulo, hindi na nag-aksaya ng panahon si Makisig.
Marahas nitong hinila ang bayang ni Paulo palapit sa kanya at ipinasok ang kanyang malalaking kamay sa ilalim ng puting sando ng binata. Naglakbay ang mga palad ni Makisig sa matigas na dibdib ni Paulo. Dinarama ang bawat uka ng kanyang abs, tila ba binabasa ang isang mapanganib na libro. "You've grown so much, Paulo," bulong ni Makisig. Ang kanyang mga kamay ay bumaba pa, lumusot sa garter ng silk shorts at linamas ang mga buhok sa pagkalalaki ni Paulo bago nito dinakma ang mga bola ng binata ng may tinding panggigigil. Napaigtad si Paulo. Nanlaki ang mga mata sa bilis ng pangyayari. Galit siya, ngunit sa kabila ng puot, tila nagtaksil ang kanyang sariling katawan. Ang marahas na paghawak na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang sarap na gumapang sa kanyang gulugod. Nang ilabas ni Makisig ang kanyang kamay mula sa loob ng suot ni Paulo, dahan-dahan nitong nilanghap ang sariling mga daliri. Pumikit si Makisig, tila nananalangin sa kakaibang aroma ng pagkalalaki ni Paulo. Inabot ni Makisig ang dambuhala niyang sandata at inilabas ito. Tumambad kay Paulo ang kakisigan na sumira sa kanya noon. Pero ngayon, imbes na umiyak, hinawakan ni Paulo ang muka ni Makisig at hinalikan ito. Isang halik na puno ng lason at panlilinlang, ngunit may kasamang bagsik na hindi inaasahan ng boss. Nagsalubong ang kanilang mga labi sa isang matindi at marahas na halikan. Ipinasok ni Paulo ang kanyang dila sa bibig ni Makisig. Ninanamnam ang pait ng sandalwood. Sumagot si Makisig ng mas mabangis. Hinila ang buhok ni Paulo para lalong ibaon ang kanilang mga labi. Matapos ang nakakalulod na halik, dahan-dahang bumaba si Paulo sa pagitan ng mga hita ni Makisig. Sa isang mabilis na galaw, hinubad ni Paulo ang mamahaling brief ni Makisig. Tumambad sa kanya ang galit na Hungarian sausage ng amo, namumula, tumitibok at punong-puno ng pagnanasa. Ngulit bago ito isubo, isinubsob muna ni Paulo ang kanyang mukha sa medyo malagong buhok sa ibaba ng pusod ni Makisig. Ninamnam niya ang amoy ng bango ng dominasyon ng kanyang amo, isang aroma na hinaluan ng sandalwood at ng likas na amoy ng isang makapangyarihang lalaki. Naramdaman ni Makisig ang kiliti, ngunit mas nagpagalit pa ito sa kanyang sandata. Sa isang mapanghasang kilos, isinubo ni Paulo ang galit na Hungarian sausage ni Makisig. Kinaya niya ang laki nito. Inuubos ang manamis-namis na laway o pre-cum na kumakawala sa dulo nito habang nilalaro ang kabuuan nito sa kanyang bibig. "Paulo, what are you doing?" bulong ni Makisig. Ang boses ay nanginginig sa gulat at sarap. "You used to be so shy, so innocent." Matapos ang paglalaro sa bibig ni Paulo, biglang tumayo si Makisig. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tuluyan niyang hinubaran si Paulo. Inilalantad ang kabuuan ng matikas na katawan ng binata. Sa isang unprecedented move, ibulaligtad ng amo si Paulo. Kitang-kita na ngayon ang maumbok na puwetan at ang makinis na likod ni Paulo. Bumaba at ibinuka ni Makisig ang puweta ng binata. Nilaro ni Makisig ang lagusan nito. Nilanghap at dahan-dahang dinilaan ang bahaging iyon na parang ice cream na tila malulusaw na sa tindi ng init. Ang bawat haplos ng dila ni Makisig sa kanyang pinakasensitibing bahagi ay nagpapasigaw kay Paulo, isang halo ng hiya, galit at nakababaliw na sarap. Makisig, ang sarap ng ginagawa mo. Huwag mong tigilan." Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang panganay na Castañeda. Sa isang marahas at dominanting galaw, sinimulan na ni Makisig ang ganap na pagsakop sa nakagapos na si Paulo. Sa oras na maramdaman ni Paulo ang dulo ng sandata ni Makisig na pilit pumapasok sa kanyang lagusan, humiyaw ang binata sa matinding sakit. Alam niya sa bawat himaymay ng kanyang laman na mas malaki ng bahagya ang sausage ng panganay na Castañeda kumpara sa kanyang bunsong kapatid. Makisig! Masakit! Sigaw ni Paulo habang pilit na bumabaon ng kanyang mga kuko sa kutsyon ng kama.
Ngunit walang awang ipinagpatuloy ni Makisig ang kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy ang paglabas-masok ni Makisig sa loob ni Paulo, isang marahas na ritmo na tila nagnanais na tuluyang angkinin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang screen ng cellphone ni Makisig na nasa gilid. Isang notification ang lumitaw. CCTV notification, front door intrusion. Napatigil si Makisig, ngunit imbes na tumigil, ang galit niya sa panghihimasok ni Dakila ay lalong nagpainit sa kanyang pagnanasa. Marahas niyang hinablot ang cellphone. "You little rat!" Bulyaw ni Makisig, sabay marahas na sampal kay Paulo habang nananatili pa rin ito sa loob ng binata. "Gagamitin mo ang katawan mo para nakawan ako? Akala mo ba hindi ko alam ang tracker na nakatago sa payong na dala mo?" Alam nyo? Nanginginig na tanong ni Paulo. "I built you, Paulo. I know every move you make." Sigaw ni Makisig. Sa tindi ng galit, lalong binilisan ni Makisig ang bawat tulak, bawat baon ng kanyang kadakilaan. Hindi na kinaya ng katawan ni Paulo ang tindi ng pagsalakay. Sa gitna ng sakit at ng nakakalunod na sarap na pilit niyang nilalabanan, lumabas na ang sandamakmak na pagnanasa ng binata. Nang maabot ni Makisig ang sariling rurok, ibinuhos niya ang lahat sa loob ni Paulo. Ayan na ako! Ang naipong init ay kumawala sa kanyang sandata at ang iba naman ay unti-unting kumawala sa kanyang lagusan. Sa dami nito ay hindi na kayang i-absorb ni Paulo ang lahat. Ang iba ay naglakbay na sa kanyang mapuputing hita. Tumayo ang amo, ramdam pa din ang panginginig ng kanyang mga tuhod, inayos ang kanyang robe at iniwan si Paulo sa kama. Nakagapos pa rin ang mga kamay sa itim na velvet. Si Paulo naman ay hindi pa din makamove on sa sarap na nadama. Blanko ang ulirat ng binata. Tumulo ang laway sa naabot na rurok na sa tagal niyang ginagawa kay Dakila ay hindi pa niya naranasan. Halata ang matinding pagod sa mukha ni Paulo. Ang kanyang hininga ay putol-putol, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at bakas sa kanyang balat ang lahat ng pagnanasa na kumalat na rin sa isang parte ng kama. Ang mapuputi niyang hita ay basa pa rin ng pinaghalong ebidensya ng kanilang pagsasanib. Panonoorin niya kung paano kita dudurugin. Huling bulyaw ni Makisig habang papalapit sa pinto. Kasabay niyon ang malakas na pagkalampag ng pinto ng penthouse, si Dakila. Ang pinto ay tuluyang bumukas at tumambad sa bunsong Kastanyeda ang kalunos-lunos ngunit maselang kalagayan ni Paulo sa gitna ng silid. Ang malakas na pagkalampag ng pinto ay sinundan ng isang marahas na pagbukas. Nakatayo sa pintuan si Dakila, hihingal, ang mga kamao ay nakakuyom at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngulit ang galit na iyon ay biglang napalitan ng isang matinding hiya at pait nang makita ang eksena sa loob ng master bedroom. Si Paulo, ang lalaking pinoprotektahan niya, ay nakagapos sa headboard gamit ang itim na velvet, hubad at bakas sa katawan ang sandamakmak na ebidensya ng pag-angkin ng kanyang kuya. Ang kama ay gulo-gulo at ang amoy ng pagnanasa ni Makisig ay nanunuot sa buong silid. "Paulo," bulong ni Dakila, ang boses ay nanginginig sa sakit. "Oh, you're just in time, Dakila." Nakangising asar ni Makisig habang dahan-dahang isinasara ang kanyang robe, hindi man lang kinukubli ang kanyang kakisigan na tumitibok pa rin. "Sabi ko naman sa iyo, ang sakin noon ay sakin pa rin ngayon. Look at him. He's exhausted, but he loved every second of it." "Hayop ka, Makisig." Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Dakila, buong lakas niyang sinugod ang kanyang kuya. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Makisig, dahilan para mapaatras ito. Hindi nagpahuli si Makisig. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod mula sa rurok na inaabot kanina, gumanti siya ng isang siko sa sikmura ni Dakila.
Nagsimula ang isang marahas na bakbakan ng mga dambuhalang Kastanyeda. 2 lalaking parehong dakila ang lakas ang nagbubuno sa gitna ng penthouse, nagpapatalsik ng mga gamit at bumabasag ng mga mamahaling vase. "Tama na! Sir Dakila, tumigil na kayo!" Iyak ni Paulo, pilit na kumakawala sa velvet na tali pero lalo lang itong humihigpit sa kanyang mga pulso. Sa gitna ng suntukan, naitulak ni Makisig si Dakila sa pader at mabilis na kinuha ang isang baril mula sa gilid ng kama. Itinutok niya ito sa kanyang sariling kapatid. "Huwag mong subukan, Dakila. I have everything. I have the contract. I have his mother. And I have him." Sigaw ni Makisig, ang mukha ay baliw na sa galit. "Wala kang kahit ano, Makisig," sigaw ni Dakila habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. "Paulo, makinig ka. Ang mama mo, matagal na siyang wala." Natigilan si Paulo. Ang mundo niya ay tila huminto. Anong sabi niyo, Sir Dakila?" 2 buwan na ang nakakalipas nang pumanaw ang mama mo sa pasilidad, Paulo. Nalaman ko ito nang paimbestigahan ko ang records ni Makisig. Patuloy, ang mga video na ipinapakita niya sa iyo, mga recordings yon bago siya mamatay. Ginigipit kanya gamit ang isang multo. Lumingon si Paulo kay Makisig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding puot. "Totoo ba, Makisig? Totoo ba?" Hindi nakasagot si Makisig. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa sarap, kundi dahil sa pagkakahuli sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Paulo ang lahat ng kanyang lakas na nakuha mula sa gym. Sa isang matinding pitik, napatid niya ang velvet na tali at mabilis na sinugod si Makisig. Naagaw ng pagkakataong sunggaban ang baril. Bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw, hindi tumama sa tao, kundi sa electronic vault sa sulok ng silid kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya ng panluloko ni Makisig. "Tapos na ang laro mo, kuya," marin na sinabi ni Dakila habang hawak ang baril. "At hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang kahit anong bahagi ng buhay ni Paulo." Ang pagpasok ng mga otoridad sa penthouse ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Sa pangunguna ni Mark na siyang tumawag sa pulis bilang huling paraan ng paghingi ng tawad kay Paulo, mabilis na pinalibutan si Makisig Vernon Castanyeda. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako?" Sigaw ni Makisig habang pinipigilan ng 2 pulis. Pero wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang ebidensya mula sa vault ay sapat na para ibaon siya sa rehas. Sa gitna ng gulo, mabilis na lumapit si Dakila sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang kinakalagan ang mga itim na velvet na tali sa mga pulso ni Paulo. Agad niyang binalot ang nanginginig at hubad na katawan ng binata gamit ang kanyang sariling jacket. "Shh! Tapos na, Paulo. Nandito na ako. Hindi ka na niya muling masasaktan." Bulong ni Dakila habang mahigpit na niyayakap ang asistante. Tumingin si Paulo sa pinto. Nakita ni si Mark na nakatayo. Ang mga mata nito ay puno ng hiya at pagsisisi. Isang tahimik na pagtanggo ang ibinigay ni Paulo. Isang sinyales na sa kabila ng lahat, ang pagpili ni Mark sa tama sa huling sandali ay sapat na para sa kanyang kapatawaran. Bago tuluyang ilabas ng kwarto, lumingon si Makisig. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng puot. "You'll never forget me, Paulo. My mark is deeper than his." Ngunit hindi na siya pinansin ni Paulo. Isinusob na lamang ng binata ang kanyang mukha sa dibdib ni Dakila, ninanamnam ang amoy ng kaligtasan. Makalipas ang 1 taon, ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas ng isang moderno at mamahaling kondo sa BGC. Ngunit sa loob, ang kapaligiran ay amoy kape at kapayapaan. Nakatayo si Paulo sa tapat ng bintana, tinitignan ang mga patak ng ulan na dati ay simbolo ng kanyang kalungkutan. Ngayon, wala na ang kanyang salamin.
Ang kanyang mga mata ay nagnining nasa saya. Ang kanyang katawan ay nananatiling matikas, bunga ng patuloy na disiplina. Iniisip mo na naman ba ang gabing iyon? Isang baritonong boses ang yumakap sa kanya sa likuran. Naramdaman ni Paulo ang matitigas na braso ni Dakila na pumulupot sa kanyang baywang. Hinarap niya ang kanyang asawa dahil 3 buwan na ang nakalilipas mula nang magpalitan sila ng sumpa sa harap ng dambana. Iniisip ko lang kung gaano ako kapalad na binigyan mo ako ng payong naggabing iyon. Ngiti ni Paulo sabay haplos sa panga ni Baila. Dahan-dahan siyang binuhat ni Dakila patungo sa kanilang kama. Sa pagkakataong ito, walang takot, walang coercion at walang utang na loob. Ang bawat halik ni Dakila sa leeg at dibdib ni Paulo ay puno ng pagsamba. Nang tuluyang mahubad ang kanilang suot, tumambad ang kadakilaan ni Dakila. Ang kanyang Hungarian sausage ay muling nag-init, matigas, dambuhala at punong-puno ng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Paulo ang kusang bumuka. Ang kanyang mga hita ay maluwag na tumanggap sa pag-ibig ng lalaking naging kalasag niya. Dakila, dahan-dahan, ungol ni Paulo habang nararamdaman ang pagpasok ng asawa. Hindi na ito ang sakit na naranasan niya kay Makisig. Ito ay isang matamis na hapdi na nauuwi sa nakakalunod na sarap. Ang bawat baon ni Dakila ay tila nagbubura sa bawat peklat na iniwan ng kanyang kuya. Mahal na mahal kita, Paulo. Hinding-hindi kita bibitawan. Bulong ni Dakila sa tapat ng labi ni Paulo habang patuloy sa kanilang marahang ritmo. Sa tindi ng kanilang pagsasanib, muling kumamala ang pagnasa ni Paulo. Ang mga likidong sumisimbolo sa kanilang pag-iisa ay muling naglakbay sa kanilang hita. Ngunit ngayon ay may kasama na itong tunay na kaligayahan. Sabay nilang inabot ang rurok sa gitna ng malamlam na ilaw ng kwarto. Pagkatapos ng lahat, nahiga si Paulo sa tikas na dibdib ni Dakila. Kinuha ni Dakila ang itim na payong na may markang DC na hanggang ngayon ay nakasandal sa gilid ng kanilang kama. Salamat sa pagiging payong ko, Dakila. At salamat sa pagiging dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay sa bawat ulan, Paulo. Sagot ni Dakila sabay halik sa noo ng asawa. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbubuhos, ngunit sa loob ng kanilang yakap, ang araw ay hindi na kailanman lulubog. Dito na nagtatapos ang kwento ni Paulo at Dakila. Maraming salamat sa inyong pananatili mula sa unang kabanata hanggang sa matamis na pagtatapos na ito. Ang inyong suporta ang dahilan kung bakit nabigyang buhay ang kanilang pakikibaka at pagmamahalan. Sana ay naging inspirasyon ang kwentong ito na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o pisikal na aspeto, kundi sa katapangan na harapin ang nakaraan at magtiwala muli sa pag-ibig. Hanggang sa susunod nating kwento, don't forget to like, share, and subscribe. Isang malaking pasasalamat sa ating mga tapat na viewers at subscribers. Ang inyong patuloy na pagsubaybay, pag-like, at pag-comment ang nagbibigay lakas sa amin upang ituloy ang kwento ni Paulo at Dakila. Kayo ang inspirasyon sa bawat kabanatang ating inilalakhala. Mabuhay kayong lahat!